Okay, good morning guys. Ito nga yung bago nating airgun ngayon. Kung makikita nyo kasi tactical siya. Kasi tactical naman talaga yan. Una pala. So ayan, dito yung ginawa natin is yun nga yung scope natin, discovery. Tapos yung ginawa natin dito, yun nga, marami kasing comment sa akin yung mga nakaraan na mahina daw, mababa FPS, tapos yun, as in ganon, maraming comment na ganon, mahina, hindi siya mapalakas. Tapos yun nga, kukonting shots lang. Yan, kung makikita nyo rito, ito yung tank na before na pinalitan ko sa kanya. Yan yung kanyang quick fill. So ito yung tinanggal ko sa kanya, pinalitan ko nitong .38. Magaan na tank siya, mas malaki. Kung i-compare nyo, mas malaki talaga. Ito masyadong, kung makikita nyo dito, masyadong makapal. Pakita ko sa inyo yung butas. Okay siya kung CO2 yung gagamitan nyo nitong tank na to. Pero since isip ito, compress air, konting shots lang ang magagawa mo dito. Nagsisiro ka pa lang, ubos na yung hangin mo. Ayun, makikita nyo yung takip po, ang haba. Tapos yan yung butas. So kung compress air yung gagamitin mo dito, konting shots lang yan. So mabibitin ka. So dito nga, parang sa 2,200 PSI medyo, ayan, nakadalawang magazine. So 26 shots. Bago yun magbalik. Ang output niya na in-apply ko dito is 1,500. Ayan. Kung makikita nyo, mapapansin nyo, dito sa kanyang hammer, malaki talaga yung hammer nito. Ayan, masisilip nyo dito. Ayan, eto yan. Masisilip nyo dyan kung gaano kataba yung hammer niya. Ganyan kataba yung hammer. So, malakas siya talaga dapat. At then, accurate siya dapat. Then, yung plenum niya dito, yan, yung plenum niya dito, medyo maiksi lang. Ganyan lang siya. Nasa 1 inch naman, yung plenum niya. Tapos, mataba rin naman yung butas. Pero, kulang. Kung i-compare mo doon sa capacity ng kanyang hammer, kulang. Saka kaya, ayan, nung matesting ito, kung nakita nyo sa video, kasi ako, hanggat hindi tested, hindi ko talaga wala akong lakas ng loob para i-promote siya o kasi hindi ko pa na-testing. Hindi ko alam, kaya sasabihin ko na gano'n, yung pala hindi naman pala totoo kasi hindi ko rin nasubukan. Ngayon, sa 70 to 75 80 meters na tinesting natin siya, tuwid na tuwid siya, at nandun malakas na malakas pa rin yung pellet, around 70 to 80 meters, malakas pa siya. Yung target natin, talagang butas na butas, may lata, then may plywood, lusot pa rin sa kanilang dalawa. So, tapos, dinig na dinig mo yung pagtunog ng lata pag tinatamaan. Yung takip ng pintura, medyo makapal din yun. Tapos pag, ayun nga, kung makikita nyo dito, ayan yung adjuster. Kung makikita nyo, parang konti pa lang yung na-apply ko na power. Compare dito, haba pa mahaba pa yung maya-adjust mo pag tutulak mo. Lambot-lambot pa. Napakalambot pang pihitin para palakasin pa. Pero dito pa lang, malakas na talaga siya. Long range na siya. So kaya, ito, ang ginawa natin dito, bukod dun sa inayos natin sa loob, kombinasyon ng trigger, kombinasyon ng hammer and valve setting, naglagay ako ng power plenum. Itong power plenum na yan, okay, 2 inches lang siya, yung nakalitaw sa kanya. 2 inches lang. Pero kung anong butas na ito, kung gaano kalaki ang hammer, ganun din kalaki yung butas na itong power plenum. Sinadya talagang lakihan yung loob para mas marami siyang restore na hangin. Pagkatapos yan, diretso siya, malapit siya mismo dito sa kanyang transfer port. Yan yung kagandahan doon sa airgun na to. Kaya madaling palakasin. At ang maganda nito, yun nga, yung barrel natin. Yung barrel natin is made in Indo rin yung barrel.
kinukuha ko sa kanila yung buo pa. Ako na yung nagpuputol tapos nagmamasil yan. Kaya guaranteed na maayos talaga. Hindi nadideform yung pellet. Kung anong pangyamaro na yung madaling pumasok yung pellet, diretso. Sinubukan ko na rin yan. At nilagyan ko ng tinesting ko yung pellet. Ganun, tapos tinesting ko bunutin. Napakaganda ng pellet. Tapos yung malalim yun, tamaan ng group sa kanya. Kaya lalo ko kahit malayo, talaga siya. Kasi kapag sasalipad siya, hindi na siya aabot doon sa 70 meters 70 to 80 meters. Hindi na siya aabot doon. Kasi doon pa lang, na siya sasalimpad pa siya. Sa experience ko, yung mga 40 meters, 30 meters, pag sumasalimpad yung pellet, hindi na yung makakalayo Kasi doon pa lang, kita mo na yung pellet, ibig sabihin ng bagal niya na. So doon, sa pagka-testing ko sa kanya, talaga kahit ganun malayo na hindi mo makita, malinaw yung scope pag-target, hindi mo nakikita yung pellet na hindi mo siya makita sa scope kahit malinaw na yan. Talaga lang yung target nga hindi mo, pag inalis mo yung mata mo dito, hindi mo nakita dito sa pag inalis mo yung hindi ka na nakasilip sa scope, hindi mo nakita kasi malayo. Hindi mo na makita kahit yung kahit yung mga butas niya na tinamaan sa kanya, lumaki na ng ganyan kalaki. Hindi mo kita pag tinignan mo doon na yung yung hindi ka nakasilip sa scope. Kaya medyo mahirap yung pag-zero. Ang ginawa ko dyan, ang pinag-testing ko ay ngayon lang nakahawak yun ng PCP. Yung nag-testing nito. Kaya hindi niya kuha yung one hole talaga. Pero yung target, yun yung aim niya, tamaan yung target. Ang ganda, merong gitna, merong git. Pero hindi siya sumasala doon sa target. Ang target niya is siguro nasa mga 5 inches ba o mga ganyan kalaki, mga 3 inches to 4 inches yung bilog ng cup. Ganyan. Hindi siya aabot ng 6 inches kasi 6 inches malaki na Hindi siya aabot ng ganun. Nasa mga 4 inches lang yung target. Kaya tinatamaan niya. Iba-iba kasi yung pag nakalayo, iba talaga para maiwan hole mo yon. So yun yun yung ginagawa ko kapag nagsisiro ako sa malalayo. Let's say kalimitan naman 50 meters lang nagsisiro ako. Doon talaga nawawan hole ko sa 50 meters talaga ko doon sa isang butas lang. At yan subok nyo na, may video tayo niyan na ginawa ako on the spot, nag-zero kami. At doon lahat nung yung halos 3 magazine na lahat doon ko pinapasok sa isang butas. After 2 adjust, pag shot ko sa kanya, mga 2 adjust ako, okay na, zero na siya. Kasi talaga namang tumatama na yun sa medyo malapit sa 30 meters sa 20, halos nagwa-one hole na yan. Kaya pagdating doon sa 40 to 50 meters na ganyan, nagwa-one hole, sala na siya ng konti. Pag adjust mo ng konti, shoot na. Madali na i-adjust kasi pag one hole ka na sa 20 to 30 meters Pag nag-adjust ka ng konti, dinoble mo yung layo, madali na lang mag-adjust, konti pihit na lang yun kasi one hole ka na sa malapit. So ito, available na po ito ngayon. Ayan yung pwede nyo kontakin doon sa number ko na ilalagay ko dito sa description. Ayan, all black na halos. Ito lang yung nilagyan ko ng tape kasi dahil may extension na maluwag yung takip niya, kaya nilagyan ko siya ng tape para lumapad. So ito po ay nagamit lang to sa mga pagtitesting dahil tinitesting siya. So ngayon konti lang yung lamang hangin niya kasi halos inuubos ko yung hangin kasi akala ko may ship ko na to. Pero ang ngayon is available na siya kasi confident na ako kasi na-testing ko na siya. Kaya kung makikita nyo mini Predator ito na in-upgrade na natin. Kaya kung makikita nyo yung price nito sa market, as in bago naman talaga to hindi pa to nagagamit.
Yung gamit niya lang is para i-tune siya. Yun doon lang, yung paggagawa sa kanya, doon lang siya nagamit. So, ganon din yung scope. Pero yung scope nito, optional naman yan. Pero itong silencer, kung makikita niyo yan, silencer yan, dali ka na siya. At saka walang kasabit-sabit yan. Ang silencer niya ay parang ano to, ang loob nito is 31 mm yung loob. Pero magaan to kasi hindi siya gaano makapal. Ayan. Medyo nadagdagan ng kaunti yung butas kasi may sabit nung umpisa. Pero nung, ayan nga, makikita natin sabit. Wala na siya. So yung barrel niya ay napakaganda naman ang groove. Hindi na po yan ang original na barrel niya. Pinalitan na natin yan. Mas mahaba ng konti kaysa doon sa original niyang barrel. Kasi yung original niyang barrel mas maiksi. Dito lang. So hindi kakasya yung silencer. Kailangan pa tayong maglagay ng offset. Kaya nung unang mga unang upgrade nung kanilang Predator, nilagyan nila ng pinagawa sa akin ng offset. So nilagyan ng offset to para malagyan ng mas malaking tank pa kaysa dito. So ito yung basic na upgrade sa kanya, pero talagang yung power, kung makikita nyo dito sa adjuster halos konti lang nga in-apply. Kaya kung palalakasin nyo yan, sandali lang yan, kaunting pihit pa dyan, ma-reach nyo yung FPS na gusto nyo. Ngayon, kung hindi kasi advisable gumamit ng full groove sa slug, pwede siya sa slug, kaso kailangan maglilinis ka agad ng barrel after magamit mo siya sa slug kasi mula dito sa bungana ay may groove yan hanggang sa dulo. So gagawa tayo ng mga barrels na pagdating inaayos ko lang yung natin, yung business natin, registration para dyan, para makapagawa tayo ng mga barrels na para sa slug, para din naman dito sa ordinary pellet. Yung kasi pwede sa slug, pwede sa ordinary pellet. So ito again, available na siya ulit. At ako yun nga, hindi ko naman plano na gamitin ito para sa siguro kasi medyo kung sa weight mas magaan yung mga gagawa ko ng mas maiksi. Papakita ko rin sa inyo yan. Gagawa ko ng mas maiksi, then ready rin siya testing para sa barrels kung mahuhusay yung barrel na kailangan gawin. So hanggang dito na lang. At yun nga, pinakita ko lang yung original price niyan sa pagka binili mo yan, walang upgrade, is nasa 25K, walang scope. Kaya itong scope niya, optional naman yan. Pero mas prefer ko kung hindi kasama yung scope. At kung ano lang yung in-upgrade natin dyan, yun lang yung madadagdag sa price niya. Hindi dahil walang bayad po yung talent. Walang bayad yung talent, yung upgrade lang. Yung labor ng upgrade, materialis ng upgrade, yun lang. So mababa lang ang mapapaad sa kanya para din sa upgrade natin. So yung mga gusto ng Predator, ayan, may offer ko sa inyo. Wala nang upgrade na kailangan pa kasi na-upgrade na. Kung sakali, ang magiging upgrade nyo lang dito is paramihin talaga yung shots. Lagyan ng mas malaki pang tangke. O kung kayo ay nagpaplano na gumamit ng CF tank na malaki, mas maraming shots, mas mataas ang pressure na ikakaroon yan ng hangin. Ayun, doon lang magkakaroon ng pagbabago dito sa puno. So yun maglalagay na ng offset para
ma-adjust, ma-compensate yung kailangan mo na space para dito sa barrel. So pati barrel niyan bago at talagang yung grove niya wala pang tangos. Ang pellet na ilalabas diyan ay wala pang isang box. Kaya medyo kung pa talaga as in brand new. So hanggang dito na lang at maraming salamat po ulit sa inyong lahat. Hindi ulit ako ng tulong sa inyo, pakishare mga videos natin at ayan para makalayo-layo. Alam nyo naman, para tayo nag-uumpisa lang ulit sa ngayon, kaya kayo na po muna yung bahalang tumulong sa akin. Ayan, mga nandyan at talagang hindi humihiwalay at diretsyon sumusuporta dito sa ating channel. Maraming salamat po ulit.